Why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Magandang gabi po sa ating lahat at gagawa tayo ng reaction video dito kay Senator Erwin Tulfo sa kanyang interview dito kay Jessica Soho. Na hot seat itong si Senator Erwin Tulfo. Grabe itong mga tanong. Kumukuha ka ba ng babae? Oh, straight to the point, pagprangkahan tayo. Yan ang sabi ni Ma'am Jessica Soho. Isa lang yan sa mga maiinit na tanong. Kumukuha ka ba ng babae, Erwin Tulfo? Masasagot niya yan mamaya, okay? Panoorin natin direkta ito ha. Paki-like muna tsaka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo dito sa Donmar TV. Okay? So, without further ado, panoorin natin itong mga sagot ni Erwin Tulfo at kayo nang humusga. Nagsisinungaling ba siya o nagsasabi ba siya ng totoo? Heto po, panoorin natin. Paano kayo sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized? Dati, nung okay lang eh. Ito lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaibigan-kaibigan yan eh. Sila Robbins, yung DDS block. Nag-uusap kami yan eh. At the end of the day, nagkukumustahan o bago o sa lounge, nagkikita kami yan. Sina Senadora Amy. Pero nung pumasok Senator Alan Peter Cayetano, parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. Tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh, masama ang loob niya kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin, ninong ka o ninang ka ng anak ko. Wala man lang nakaalala. How about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba. At yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda, at itong pang 13... Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate President kasi wala kaming 13. Pero si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. Ang masasabi ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya. Unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previews na committee, na Blue Ribbon Committee. Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ang chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun eh, naibigay na doon sa ombudsman. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi
or kurakot Depende or corruption. depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. Pormang tatakbo ka raw for VP, President. Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat sa interview na ito. Okay, welcome. Opo. Una, yung mga ibinato sa iyo nung 18 Marines kahapon sa Senado. 2 beses ka raw tumanggap ng maletang mga pera, nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang na tumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, hindi naman, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magturo. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, 6 na maleta, 8 maleta na ibibigay mo sa tao. Hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, dapat may katibayan. Kung driver ka, drive mo, dinala mo sa bahay ko, di ba? Yun ang katanungan ko. Mayroon ka bang litrato man lang or pinirmahan ko man lang na para masabi mo na binigyan mo ako ng mali. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Wala akong mga records ng infrastructure or flood control projects. Wala. Can you answer for your brother, si Senator Raffy Tulfo? I think nabanggit din siya na nakatanggap din daw ng mali-maletang mga pera. Ay, yun, hindi ko alam. Pero ang pagkaalam ko, di sana, ang tanong lang doon, may resibo ba? Kailangan natin ng resibo, di ba? Madali kasi magturo ngayon, Jessica, na nabigyan ko siya, na ganito, gano'n, nakita ko siya doon. Sana katibayan. Kasi kung magbibigay ka sa akin, ikaw yung source, ikaw si Zaldico, papadalhin mo sa driver mo, siyempre gusto mo malang kasi baka itinakbo niya na safe, na naipadala mo sa akin, natanggap ko yung pera, na pinadala mo. Di yan, paano? Selfie tayo, tapos papadala mo sa boss. Or sulat, picture, or pumirma ka, receive. Wala eh. Puro turo lang, naturo. At lahat yata nung mga binigyan nila, wala silang maipakita, kundi puro maleta lang Sana may litrato na katabi nung tumanggap ng pera. Wala eh, puro maleta yung pinakita lang nila. Okay. And speaking of flood control, I think your nephew, anak ni Senator Raffy, I don't know kung matter of public record, pero nakatanggap din daw siya ng flood control project. I'm not sure. Alam mo kasi, Jessica, meron talagang mga allocations ang mga lawmakers kasi request nila yon, that request ng constituents nila. Different districts, kunwari dito sa District 1, kailangan natin ngayon ng bumabaha tayo dito, kailangan flood control. O kailangan natin ng school buildings. Iba-iba yan every year, iba-iba. Kami naman mga senador, dahil pangkalawakan kami buong Pilipinas, kung anong request ni Governor, request ng kailangan po namin senador ng tulay dito sa province na ganito, yun ang i-request namin. Kaya nga maganda yung nangyari. Ito yung bunga nung flood control, nung Blue Ribbon Committee flood control investigation. Kasi after that hearing, naging live na ang BICAM ng national budget. Yeah. Okay? Hindi na sila nasa isang restaurant, palit ng bilang, o ito sa'yo, ito sa amin. Hindi na ngayon. Wala ng small committee. Hindi na. Pwede ka nang makialam. Pwede ka nga mag-message na, hoy, nasaan na kayo? Nung mag-break lang kami dahil may impasse kami. Tinatanong mo tao, hoy, baka nag-uusap na kayo dyan sa side. Kaya we have to go back. So, yun ang isa sa mga resulta. Pangalawa, na natigil yung flood control. I mean, binawi ng DBM, ng Palasyo, yung mga budget na ibinigay nung magkaroon ng flood control hearing. Yun naman ang kinaganda nitong Blue Ribbon Committee hearing by Senator Lacson dahil natigil. Number 3, may mga for later release
nire-review talaga at naging ngayon pang-apat, DPWH na lang talaga mag-handle. Hindi na yung request ni congressman, ni senador, ang DPWH ang mag-identify. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking, women trafficking. Meron daw mga dinadalang babae sa'yo. Nagkamali-mali na yung kanilang kwento. Hindi, Yung brother ko unahin yata. natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako. Kaya iimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Kasi madali nga magturo na magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Kasi after Monday, ang susunod namin na patawag is the end of June. Para sa second round naman, yung mga hindi na-accommodate. So, sasabihin ko sa kanya, Mr. Marin, isama mo yung babae. Dahil total, ikaw ang kumuha, may contact ka dyan. Kunin mo, isama mo dito. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Sa Maidas o Shangri-La or no. wherever? No, I love my wife and my children. So, I cannot do that. And then, I am a prayerful person. Obvious naman, pag may nakita ka ibang babae other than your wife, syempre isipin nila, that's not proper. Hindi tama. Unfair din yun sa loved ones mo. Unfair sa children mo. No, wala po akong babae. Kaya nga, I would like to challenge him sa Monday dahil invited siya, na isama niya po para ituro niya po. Kung ituro niya, then I give up. Then sige, nagsinungaling ako. Kung maituro, may mabitbit siya na babae, ituro niya ako. I think you were not doing badly as a journalist. Parang naging okay ka naman, nakagawa ka ng pangalan mo. Bakit ka pumasok sa magulong mundo ng politika? Nakita ko kasi, Jessica, yung tinayo ko yung Action Center, public service. So, nilalapitan ng mga tao. Sabi ko, teka muna. Then, ang ginagawa ko, may radio program, tinatawagan ko yung mga politiko. Sir, pwede bang accommodate? Hindi makalabas ng ganito, kailangan ng pondo. Tapos, nababalitaan mo na pag lumapit, lumapit na po kami kay ganun, kay Kong, kay Mayor. Tapos ang binigay lang po, 1,000. Kailangan po namin ng 25,000, 30,000. Then somebody told me na, hindi, dapat mas malaki kasi malalaki naman ang binibigay ng mga soft projects para sa isang congressman o sa mga mayor, may mga pondo sila para sa soft. When you say soft, yun na yung mga medical assistance, mga burial assistance. So sabi ko, oo nga, no, why not? Why not I join na lang? Tapos, marami kang, ang pagiging broadcaster kasi, Jessica, banat ka ng banat, yung mga pag hindi nagawa, walang maraming mga proyekto. Sabi ko, why don't I try na pumasok ako sa politiko? Baka may maitulong ako, baka mas mabilis. And then, aside sa magkakaroon ng pondo para matulungan mo yung tao, constituent mo, magagawa mo pa by pagpasa ng mga panukalang batas na hinihingi ng mga tao. Kasi parang frustrating, lapit sila sa'yo. Sana, sir, ganito, yung kinukulong kami dahil wala kami pambayad, ayaw kami palabasin. Yung maawa kayo mga kwentong ganun. Pagkatapos binawasan po yung binigay po na ayuda, binawasan ng 5,000. Alam ko namin po, 10,000 yun. Things like that. Wala ka magawa sa broadcaster dahil hindi ka naman sa gobyerno. Banat ka lang ng banat. So parang wala nang effect. So sabi ko, decided na, pasok na siguro ako, baka I can do something about it. So naging party list ka with Representative. ACT CIS, Yes. di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Kaso, yung ACT CIS daw ang nakakuha ng pangalawang pinakamalaking pondo next to Tingog in 2025. Hindi kasi I don't know kung that's true or not, pero makikita naman doon kung sino kinare off. Party list ka nga, pero may mga care off na congressman doon. So siguro sana ilabas nila kanino naka-care off. May kumakalat ngayon, care of Erwin Tulfo. Wala nga Erwin Tulfo talaga ako na infrastructure or flood control projects since I joined ACT-CIS. Meron talagang ibinibigay na mga pondo pang infrastructure sa mga congressman dahil request po yun.
Like I said, kami, being a party list, kadalasan, pag party list ka, bibigay lang sa'yo is soft projects, pantulong sa mga may sakit, burial, etc. Yung mga ganun na mga assistance, tupad, AIX, yun lang ibibigay. Kasi bibigyan mo ako ng project, party list ako, saan ko ilalagay? Magbigay ka ng example, lahat ng na-divide na yung buong Pilipinas sa mga different districts. Pag binaba ko dun, sabihin ni congressman dun, pare, sa akin yan ano magagawa mo? Pero ang data na nakita namin was for 2025, Act CIS got 7 billion. Although, hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yon. No, 7 billion pesos. I was out of Act CIS noong 2025 eh. Wala kang nakitang ganong kalalaking Wala mga eh. pondo, May bilyones. may mga kasamahan ako sa I was the third nominee, may first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Na Pero clear yung off sa Act akin. CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate. I became a politician because of Act CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Okay. And then tumakbo na ako dito sa Senate as for the 20th Congress. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I would say yes, meron na, di ba? Kaya nga po yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. So you have clean hands? Malinis ang mga kamay mo, Senator Tulfo? Yes, actually. Literally and figuratively? Definitely. Corruption, wala po ako mga reklamo, wala po mga kaso laban sa akin ng corruption issues. Yung kaso ko lang, Jessica, yung citizenship at saka yung libel. Yun po yung dahilan, yung dalawa na ito, na hindi po ako pumasa sa CA bilang DSWD Secretary. Na-carry over yung pagdating ko sa COMELEC. Pero nalagpasan po yun dahil naipaliwanag doon na ano nangyari, etc. Ang interesting ng family history nyo ha, kasi di ba you're half Japanese? Sinusulat ni Montulfo yun ng inyong kuya, di ba? And then you were discriminated as kids in Davao dahil anak kayo ng Hapon, and Right. especially after the war, di ba, na kontrabida ang tingin sa mga Hapon. How was it like? Hindi naman, kasi parang nagbago na yung panahon. Yung panahon daw ng nanay ko, kinikwento siya, iyak siya ng iyak, binubuli siya. Hapon nung kabataan nila. Tapos lalo nang after the war, takot na takot sila, they're in hiding. Kaya niya napangasawa yung dad ko. Parang, sabi raw, ayaw niya sa daddy ko eh. My lola was the one like, sige na, para protection natin dahil mga Hapon tayo, mga kapatid mo, puro babae, isa lang ang lalaki. So napilitan siya, she married to my dad para makatulong na rin kasi Japanese sila eh. Pero ikaw, Filipino citizen ka. Filipino, definitely. I was born in Tacloban, Leyte. Meron akong birth certificate doon. My mom is Filipino and my dad is from Ilocos. My mom is from Davao. Di ba parang medyo kakaiba, born Filipino, pero ang tatay Hapon, No, ang lolo. ang lolo Hapon, so you're 1/4
Japanese, tama. So yung SALN mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash? Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400. 400 million ang SALN mo. So you're rich. Naipon ko before I joined the politics. So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangungurakot. Never. We were taught by our parents not to do that. Lalo na yung tatay ko was a constabulary officer. When he retired, meron lang po kami isang bahay na bigay pa, pinagtulong-tulungan ng mga kapatid ko para matayuan sila ng bahay ng mami ko. Sabi niya gano'n, may punto rin eh. Paano maipapakain mo yung galing sa madumi sa mga anak mo, sa asawa mo? How can you do that? And I can't. May nabalitaan ako, 2 raw yate mo. Totoo ba yun? No. Wala kang yate? No. I have a co-owner. 4 po kami. Co-owner na yate? Co-owner, okay. yes. Ito yung time sharing, yung mga ganun ba yun? Yes. Okay lang ba? I'm asking you the questions like Because, journalist to a journalist. Because I'm not hiding anything. Yeah. I mean, I will be offended if it's something is wrong. I will be offended, really. I mean, when it comes to this, I know, alam ko yung trabaho mo na, so you're frank, so I will have to be frank with you and honest also. We go now to the Senate Blue Ribbon Committee hearing on Monday. Anong balak niyong gawin doon? Papatawag namin yung mga 18 Marines na yun. Actually, para alisin lang yung doubt ng mga tao dahil sinasabi nila Senator Marcoleta, Senator Cayetano na iwa-whitewash namin. Inuna na nila yung sa kanila. Yung mga inimbitahan nila, iimbitahan din namin. May dagdag lang nga, dadagdagan namin. At may maaalisin kami kasi may mga nakita ko doon, alias. Paano naman namin imbestigahan yung papatawag si alias? So yung 18 Marines na nagsabi ng accusations sa'yo are invited to your hearing on Monday? Yes, and si Attorney Baligod, si Mike Defensor, invited siya, si Speaker Romualdez, si NBI, may dadagdag lang kami. Tapos syempre, yung nagpahayag si Congressman Alvarez ng Palawan. Sabi niya, gusto ko mag-attend dyan para marinig din ng tao yung side ko. And then si Senadora Laila de Lima, pinadala namin invitation. Si Father Flavi, in-invite din namin para parapan, komprontahin nila na, bakit mo nasabi na tumanggap ako sa flood control? Sumagot na ba yung 18 Marines and Attorney Baligo? Pinadalhan na po sila. Hindi ko lang alam kung sisipot sila. Pero they received it. Natanggap po nila kahapon. Anong tingin mo dito sa trabaho mo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Marami nagsabi sa akin, Jessica, huwag mo tanggapin yan. Sakit sa ulo yan. Daming problema dyan. Kung hindi ko naman tatanggapin, sinong tatanggap? Sinong gagawa? Sabi, kaliwa kanan, mababanatan ka dyan. Sabi ko, kung tama lang ba naman ang gagawin mo, bakit ka matatakot na babanatan, di ba? Tamaan na ng tamaan, di ba? Sasabihin natin. Aware ka naman dun sa mga reklamo, dun sa previous na committee, na Blue Ribbon Committee? Actually, Jessica, pagkaalam ko dyan, naisabit na ni Senator Ping Lacson, ng chairman, yung report niya. So lahat ng mga naidetalye doon, mga affidavit, kung sino-sino pinangalanan, sila presidente, etc., family niya, sila speaker, lahat, yung mga ibang congressman, naisumiti na yun naibigay na doon sa ombudsman. Pumirma ka ba? Kasi ilan lang yata yung pumirma doon, di ba? Nagalit pa nga yung ilan ng mga kasamahan ko. Parang wala ka naman pakisama. Sabi ko, vice chair ako tapos hindi ako pipirma. Hindi, kasi dapat hindi ka pumirma. Kasama natin, kawawa. Sabi ko, hindi ko naman pwedeng ipikit-pikit. Ano yan? Kung nung broadcaster ako, nung journalist ako, pag may ginawa ang polis, isipin agad natin, tayo-tayo, kaya hindi mo imbestigahan. I got angry. O kaya nga, nung may mga bumubulong-bulong, kung mapirma niyan, mga kasama natin, magkakasama tayo. Hindi ko pinakinggan, pinirmahan ko. Tapos nung pinirmahan ko, pare, wala ka nang pasabi, ba't mo pinirmahan?
Sabi ko, pare, vice chair ako, Blue Ribbon, hindi naman maganda tignan. Sabi ko yung chairman, bayaan mo na si Ping kasi hindi naman talaga, iba naman takbo ng utak nun. Eh sabi ko, ako yung vice chair. Masama naman tignan na hindi ako pipirma. Then nagtanong si Rafi, paano pinirmahan? Eh, magaling makasama na sa ko, ikaw, choice mo. Pinirmahan niya eventually. Sabi ko, nakakahiya sa tao. Sasabihin ito, wala ka dito. Tapos sasabihin natin, kakampi natin mga inapi. Eh, mga inapi nagpapasweldo sa atin, bibigyan mo ng special treatment. Wag naman, sabi ko. Pero sabi ko, besides, pumirma lang ako naman, sabi ko, bahala ng ombudsman, di ba? Nung pumirma ako, I said with amendments. Kasi hindi rin ako natutuwa. May mga kulang-kulang doon. Ano yon? Yung mga pangalan ng mga tao, yan. Sila, primero, yung si speaker, hindi nga nakasama doon. I'm not happy with that. At may Hindi mga kasama sa doon mga pinangalanan? Doon sa unang report. Oo. Yung kasuhan, etc. At marami ako mga questions na gusto ko mailatag sa floor. Nasaan na yung ibang mga congressman? Dahil ang daming binanggit ni Diskaya eh. So anong tingin mo? Kasi previously, di ba, ang reklamo is parang hindi natutumbok yung mga masterminds. Itong Yun na nga yung gusto kong massive corruption scandal. Yun na nga yung gusto kong tumbukin sa floor. Kaya sabi ko, with amendments. So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? Invited siya sa Monday. Okay. How about the President? We will also invite him kung talagang ililink siya dyan, kung mayroong mga testigo, kasi may mga testigo. Basing on this testigo, we will invite him. Yung anak ng Presidente, si We will Congressman invite him kung Marcos. talagang mayroong accusation. Parang, clean slate, ganun ba? Parang tabula rasa. Are you starting from that, from scratch, kumbaga? Yes, nakaatang sa balikat mo yan. Kaya ayoko, nakita ko yung experience na ang daming katanungan nung iba yung umupo sa Blue Ribbon. May naging Blue Ribbon din dyan, ayaw na mag-imbestiga talaga, di ba? Sino yun? Nung panahon ni Senator P, hindi naman siya nag-iimbestiga, wala na imbestigahan. That's what they were claiming. Wala pa naman ako dati, di ba? Yung kay Senator, yung si Gordon, naimbestigahan niya yung formally, under his watch yun. So sa akin, bali kalahati na lang ito ngayon dahil yung una na report, pinadala na ng chairman namin sa ombudsman. And that is the reason why na bakit na hold ngayon, na freeze ang mga assets ng AMLAC ni Speaker Romualdez because of that report. Okay. So ikaw, how will you attack or approach mo dito sa Kung may mga gagawin mong lulutang pa na investigation? pangalan, kasi para magiging redundant siya, Jessica, na paulit-ulit na lamang, kung may mga bagong names tayo dyan, kasi naisubmit naman na ng unang chairman sa ombudsman, hindi na nga pinadaan sa floor, mas maganda sana kung dinaan. Kasi may kasumukulang yung pirma. Ilan lang kami pumirma. Tapos nagkaroon. And isa sa mga reasons yan why nagkaroon ng change of leadership. That's the truth. Naniniwala ka doon sa sinabi nila? Kasi nung nagku sila Cayetano, di ba, sabi nila, hindi naman ito about the impeachment, kundi this has more to do with the flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ko naman sasabihin sa kanya, both naman, hindi lang naman impeachment yun. Hindi lang flood control. Ang problema kasi medyo parang samahan ng loob nila na yung ilan sa mga kasamahan nila nakasuhan sa flood control, pero sinasabi nila bakit yung sa kabila sa Congress parang hindi naman talaga napangalanan na maayos. Na single out lang yung mga miyembro natin, sila Senator Jinggoy, Senator Joel, sila Jesus Codero, yung mga kasamahan namin. Tapos sa kabila, si Saldico lang, wala naman Saldico. Pero nung binigay na nga ni Senator Lacson sa ombudsman, tinitignan, nire-review. Ayun na nga yung umpisa na I think 3 weeks ago, nagpalabas ng may pati whole departure order yata, meron na rin because of that report. Paano kayo sa Senado na ganyan, napaka-hati, napaka-polarized? At hindi lang sa Senado buong lipunan. So how do you interact with senators, lalo na yung dun sa kabilang aisle, dun sa tabi ng ng row ninyo? Dati, nung okay lang eh. Ito lang nung pumasok si Senator Alan Peter Cayetano, magkakaibigan-kaibigan yan eh. Sila Robin, sila yung DDS block. Nag-uusap kami yan eh. At the end of the day,
nagkukumustahan o bago o sa lounge, nagkikita kami niyan, sina Senadora Amy, di ba? Pero nung pumasok Senator Kiko, pagkatapos parang dito kami ito eh, kayo dyan sa minority, gano'n yung sinasabi niya dati. Parang gano'n yung actions niya. Kiko? Si Alan Peter Cayetano. Parang dito kami, majority kami, kayo dyan sa minority, yun ang sabi niya. So, doon nag-umpisa yun. Tapos nga, nagkaputukan pa, nagkabarilan. Tapos, hindi na namin gusto yung mga opinion nila, yung mga pananaw nila. I mean, using the Senate, gawin natin ito kasi si Senator Bato is senator, sitting senator, kailangan natin siya dito. ICC warrant lang naman ito, kailangan natin. Doon nag-umpisa na, teka muna, tapos sasabihin, hindi, sila Dilima, nagtago din naman, sinurrender din naman. Buti na lang, tumakas si Senator Bato, ibig sabihin, umalis na sa Senado, hindi niya ginawang haven yung Senate. So yung mga away-away nyo sa harap ng lahat, hanggang personal na ba yon? Personalan na ba? Nandun na sa level na yon? Kasi knowing politicians, di ba, nag-cover ka rin siguro ng politics, pag nakaharap sila, magkakaharap sila, bati-bati sila. Pero pag kailangan nila mag-away, nag-aaway sila. In the case of the senators now na may ganitong grabing hidwaan, how do you get along or do you even get along? Nag-uusap pa ba kayo o talagang yung galit personalan na? Yung mga magkakaibigan, magkakumpare, kumare, nag-uusap sila at the end of the day. Kaya nga, meron yung efforts na sama ka na sa amin. No, ikaw sumama sa amin. Yun, nag-uusap sila. Kunwari tayo, magkaibigan tayo. Napahiwalay na tayo ngayon. Naging minority ka, ako majority. Kakumbinsin mo ko, dito ka na sa amin, paring Erwin. Mas maganda dito. Bibigyan ka namin magandang komite, etc. etc. Nagkausap yan. Tama yung sinasabi ni Senator Pia, kaya napaiyak. Hindi drama yun eh. Masama ang loob niya. Kasi daw, sinasabi niya, magkakaibigan tayo for 20 years. Nagpapadala ka ng food sa bahay namin. Ninong ka o ninang ka ng anak ko. Bala mala nakaalala. Ang problema kay Sen Pia kasi noon, hindi niya tinignan yung kanyang group chat doon sa WhatsApp. Meron, nagpadala. So, nagkalimutan niya siguro, hindi niya nakita. Pero totoo yun, talagang umiyak siya, galit na galit siya na, kaibigan tayo, di ba? Totoo yun eh. Tapos yung kinakausap, yung mga magkakaibigan, cheese, nadala siya ng mga barkada. Si Senator JV, Senator Raffy, si Senator Gatchalian, magkakaibigan sila. So, nung kinausap nila, primero sabi niya, hindi, kaso mo, nagbago yung pananaw ni Cheese nung hindi na sila pumasok. Kasi sinasabihan si Alan, wala tayong papasok, walang papasok. Sabi ni Cheese, parang nape-pressure na raw siya sa community, family niya, tinatanong daw siya ng mga anak niya, parang nahihiya siya. So, no choice siya kundi pumasok. Sa Senate Blue Ribbon ba, iimbestigahan mo pa rin yung iyong mga kapwa senador na nauna ng nasangkot o napangalanan dito in connection with the corruption scam or the flood control? Naibigay na sa ombudsman, nasa bola, ang bola ngayon ay na kay ombudsman na Boying Rimulya. Redundant na kasi, alam mo, Jessica, parang nagiging parang Netflix ang Senate. Pinapanood dati, may Senate mga drama. Flix. Yun na nga, parang drama. Naku, alas stress na, ito na, let's go, magluto tayo ng popcorn. Sa mga opisina, tignan mo, pinapanood nila yung Senate ng 3 o'clock. Pag inulit na naman, nandoon na sa ombudsman, bahala na si ombudsman na kasuhan sila. Ginagawa naman ni Boying yung trabaho niya. Inakyat niya yung kaso ni Jinggoy sa Sandigan Bayan, kaya nagkaroon ng warrant. Ngayon, meron pang isa, tapos meron pang mga susunod. Sabi niya, at least sabi niya, 9 or 10 senators ang makakasuhan niya. So, let's wait siguro. So yung siyam na yon hindi mo na iimbestigahan? Kasi kung nga, totoo yung sinasabi ni kasi- Ombudsman Remulla na 9 or 10 Kasi nga, na senators. magiging redundant siya eh. Ano pa, para magiging epal na kami. Hawak ko na ito eh. Tapos, imbestigahan mo pa dyan. Anong purpose mo? Para grandstanding? Para sumikat ka? Para panoorin yung Blue Ribbon hearing mo? Might as well, ibang tao na lang kung may lulutang dyan. Alam mo, Jessica, naniniwala ako sa public accountability, di ba? Pero marami namang problema din dyan. Isa dyan, yung Sierra Madre Ranges natin, nakakalbo na. Protected zone yan. Maraming mga minero dyan, kay malalaking kumpanya na binigyan ng permit previously na makapagmina. Kawawa. Kaya nga pag bumabagyo, parang hindi niya na kayang i-block yung bagyo, hindi niya kayang durugin na. Sa Palawan, ang dami ding
kalbo na yung mga mountains sa Palang. Kailangan imbestigahan, di ba? Marami. Yun na lang, yung kamakailan sa city, yung 4 na puno, 5 puno, galit na galit yung mga tao. Ba't mo pinutol yan? Nagbibigay nga ng lilim yan, hangin. Hindi, kasi gagawin natin ng, para sa MRT, etc., extension. Pero teka muna, kailangan natin pag-usapan, mag-report ka sa akin. Bakit? Kailangan ba, di ba, pwedeng iurong ng konti? Kailangan putulin, yun lang kaagad. Parang trabaho ng katamaran yan, Pag si Cheese, lumutang uli yung pangalan, nag-over the bakod na siya sa kampo ninyo eh. Ano yun, iimbestigahan mo rin ba? Hypothetical to. Nandoon na sa ombudsman eh. Pero kung may bago, Kung may bago na naman, tingnan ko kung pareho yung sinasabi, lulutang na naman singo, sabihin ko, doon ka na lang kayo, i-file mo na lang ito. Kasi nandoon na siya, Jessica. Di ba magiging redundant na yan, na paulit-ulit? how about kung may isa pang mag-o-over the bakod at may kaso rin? Kasi di ba previously ang sinasabi is sinusungkit ng kampo ninyo yung iba at yung ayaw, tinithreaten daw ng kaso. So kung may sumali pa sa inyo para magkabuo ng 13, para ma-oust nyo si Cayetano and even Loren Legarda, at itong pang 13, Correction. Ousted na yung dalawa kasi may quorum kami 12. Hindi lang kami maka-elect ng Senate President kasi wala kaming 13. Pero si Loren Legarda as a pro tempore ousted na talaga yun. Pati si Cayetano. Hindi lang, wala lang kaming Senate President kasi wala kaming 13. okay, matter of formality Yes. na kailangan nyo silang i-oust. Pero itong pang 13 na miyembro ninyo, hypothetical po ito kung sakasakali, papaano kung may kaso rin siya? Makita mo. Bahala na yung ombudsman, habulin siya. Hindi ko na problema yun. Okay. Pag inisyuhan siya. Tsaka isa pa, Jessica, may impression kasi ang tao na pwedeng makialam, pwedeng i-bargain namin, pare. Parang yun ang pinapalabas ni Senator Jinggoy at Cayetano na inoferan siya, mawalang kaso. May kapangyarihan ba kami? Is the Sandigan Bayan hawak namin or the ombudsman? Hindi. Lalo si Boying Rimulya. Hindi mo naman pwedeng diktahan si Boying Rimulya. So wala kaming pang trade-off. Ang offer lang namin, anong position ba? O sige, bibigay ka namin ng committee ganito. Yun lang, yung magagandang committee. Normal yun pala. Na No, I'm offer. asking you because you're going to be the chairman Yes. or you are now the chairman Yes. of the Senate Blue Ribbon Committee. Paano pagka nagkaganong sitwasyon? Kasi ang perception papasok- ay nag-deal yan, kaya nag-over the bakod. Yung mga ganon. Yung papasok sa amin na may kaso, problema po ng ombudsman yan. Out of your hands. Of course, kasi naibigay na po ni Senator Ping yung mga pangalan recommend to file charges. Naibigay niya na po Nakasama po siya doon. At tapos yung sinasabi nga ni Senator, Ombudsman Boying Rimulya, 9 to 10 daw sila. So nasa kanya po yun. Let's wait for the Ombudsman. Mahirap na pangunahan. Oy, labas mo na yung warrant. Oy, ganito. Tapos kung sabihin, imbestigahan na naman, parang paulit-ulit lang. Hindi kaya parang double jeopardy na yun. 9 to 10? May maiuwang kaya sa mga senador? 9 to 10. Tama-tama. 10 sila doon sa kabila. Sila lahat? Biro lang. Biro lang. Joke lang. Ang masasabi ko lang sa iyo, Jessica, yung pang 13 ngayon, nakukonsensya kasi sinasabihan siya ng family niya at saka community. Bakit hindi ka pumapasok? Ayan, nababanatan tuloy kayo, yung grupo nyo. Nakukonsensya yung mama kasi nga pinapasweldohan daw siya, tinatanong siya ng mga tao sa paligid niya. So parang, pero sinasabihan sila ni Alan Peter, huwag kayong pumasok dyan, huwag kayong tayo, boycott tayo. Naka-adjourn naman kayo ngayon. Yun na nga So, nag-iisip-isip siguro sa pagbalik namin, pwede magkaroon ng special session pa nagpatawag ang Pangulo. Okay. So what to expect? Well, depende. Kung magpatawag ng special session, sama na nga, may 13 kami, darating yung pang 13. Para formally makapag-elect kami ng Senate President na. Yung special session with the President? Yung sasabihin ng President na special session Pwede ng Pangulo ng Republika na kung pwede. Pwede ba patawag yun? niya. Pwede. Di ba co-equal branches kayo? Can he Kailangan, summon you to a mga- special session? May mga LEDAC kami. May mga priority bills kami and laws na kailangan pasahin. Pag hinabol, kailangan habulin. National budget is one. Kung nakabakasyon kami, kailangan special session, magre-request sa palasyo para mapasa yung national budget. Sounds like deal-making na naman yan sa ibang tao. Siyempre, hindi maiwasan. Nagkakaayusan. Nag-special session para lumipat yung iba. Hindi naman, kasi kaya nga depende. Let's wait. Magkakaroon ba ng special session o wala?
Depende. Ngayon, ano ang reason ng special session? Pero kami, may mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13? Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. I mean, 22 na lang kami. So, right now, 12 kami. So, nakakalamang kami. Kaya kahit di sila sumipot, may quorum, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan. Bakit ayaw nyo sumipot? So, anong baseline data na meron ka? Bakit kaya ganon? Ang laking, I think Congressman Erice of Caloocan was the one who said na 23 budget, 24-25, the biggest heist, pinakamalaking nakawan in Philippine history. May mga nagsasabi rin na itong mga nagsagawa ng pangungurakot sa gobyerno, hindi na ito mga politiko, kundi mga sindikato. Anong theory na nabuo sa isip mo? Paano nangyari ito? How did we get here? Natutunan ko lahat siya, nalaman ko nung nasa Senado na ako. Kasi nung sa Congress ako, hindi naman ako member ng appropriations. Ang trabaho ko doon is communications. I was the director ng communications. Mga press release, anong ilalabas natin, yung paano sasabihin ni speaker, ni ganito, sa mga media, yun yung trabaho ko. Pero so wala akong kinalaman doon sa appropriation. Nalaman ko lang yan, nung mag-blue ribbon chairman na ako, ay na vice chair, na napakalaki, sobra yung mga binagbabanggit, di ako makapaniwala. Sabi ko, sobrang laki pala nito, grabe, ganito kalaki na wala nang napupunta, ilang bilyon yung napunta sa flood control, tapos wala naman. And then, nag-imbestiga na nga, nag-initiate si Pangulo Marcos ng investigation. So sabi ko, oo nga, ano. Pagkatapos, ayun nga, marami na naglalabasan ng mga ghost project, may mga hindi maganda pagkagawa. So doon ko naalaman. Nagalit ka? Definitely. O ba't ang hinahon mong magkwento ngayon? Sorry. Nagalit ka ba? Definitely. Kasi pag sinabi mong Tulfo, nakakatakot eh. Definitely. Kasi talaga magagalit ka because lahat tayo nagbigay dun eh. Lahat tayo, yung mga VAT, di ba? Sabi nung kakilala ko, sabi nung yaya namin, yun naman yata kami kasama dyan, sir, yung sinasabi mo, nagpapaswelo, sabi ko, mali ka. Yung binibili mo, yung may binabayaran kang VAT, napupunta dyan. Kaya kasama kasi nagpapasweldo sa amin, sabi nung yaya. So, ibig sabihin, sir, amo mo ako. Sabi ko, ikaw nagpapasweldo, di ba? So, ganun ba yun? Hindi lang naintindihan. Ikaw kain ng kain sa social media. Wala lang Nakikita magawa, ko yung Jessica. posts mo Wala lang magawa. Ano ba yun? Pormang tatakbo ka raw for VP, President? Naku, Diyos ko po, wag mong banggitin yan, Panginoon ko. Madadagdagan na naman ng mga banat sa atin. Nakapasok ka na sa politika. Praise the Lahat Lord. ng pumapasok daw sa politika. Okay na dito. Okay na dito, Jessica, sa Senado. Wag naman sa Vice. Ayan na nga eh. Alam mo ba, in-expect ko na yan. Yung banat na yan na darating ng mga kung ano-ano kasi ipantatapat kaming magkakapatid ni Rafi, ilalapit kami lang ang pwedeng lumaban kay Sara Duterte. Sabi nga namin, nagpahayag na yung Ali, hayaan na natin. Ngayon kayo, kung gusto nyo lumaban, dilabanan ninyo. Malakas yung Ali. Huwag nyo kaming isama dyan, huwag nyo kaming isubo dyan. Para mo kaming sinusubo sa kanyon. Doon nag-umpisa yan, banat ng banat. Tapos may lumabas pa 2 weeks ago na, ikaw ang top sa Vice President. Ayan, pati ngayon, dati yung affidavit lang, maleta. Ngayon, pati sex trafficking. Ano kaya next week? Robbery, extortion, murder? So you're saying kaya ka pinaratangan ng ganon dahil nakikita Politika. kang contender? It's politics, yes. Nag-number 1 ako sa Pulse Asia's Vice. Si Rapi naman, sa presidency, kaya lumalabas na naman yung mga pictures siya lumalabas. Pero sa kanya naman, sanay siya. Yung mga babae, mga ka-table or kainuman niya. Bati-bati ba mga Tulfo brothers? Okay naman. Pero syempre may mga diskusyon. Ang lagi na ipag-diskusyon dyan. Isang kapatid namin, si Ben, si Bitag, lagi na ipag-diskusyon yun. Sabi namin, sige Kuya Ben, kung yan ang tingin mo, that's your opinion, that's your idea, it's okay. Parang iba yung kanyang opinion lagi. So, pero hindi ka interesado maging VP talaga? Ganon ba yun? O President? kung senador nga lang, di ba, katakot-takot na, umiiyak na yung mga anak ko, Daddy, what's this? Daddy, what's that? Ngayon na naman, papaliwanag ko na naman ito. Sabi ko, that's not true. Sa Monday, magpa-file ako ng libel doon sa mga nagawa ng kwento sa atin na Jessica. Sino yun?
Yung Marines na pati si Baligo, dahil siya yung attorney, pati si Mike Defensor. Inimbitahan mo sila sa Senate Blue Ribbon Committee pero kakasuhan mo rin sila? Of course, pero hindi ako mag-handle. Si Kiko Pangilinan, ang vice chair, ang papahandle ko. Para naman nga impartiality, mahirap naman yung ako pa magtatanong, di ba? Hahayaan ko si Senator Francis Pangilinan na magtanong. So this is your 4th year in politics, tama ba? 23, 23, 24, 25, parang 3. 3 or 3rd or 4th year. So 3, 4 na taon ka na sa politika. Parang bagito na hindi rin. Sa government service, yes. Oo, bagito na hindi rin. Ano ngang mga nabubuong thesis statements na baon mo now? Kasi ikaw ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit nangyayari yung napakalaking mga pangungurakot sa isang bansang napakahirap o napakaraming mahirap at maraming mga naghahangad ng mas magandang buhay? Bakit napaka-massive naman yata, napakalawak ng nakawan sa gobyerno? Kasi nasa kultura at hinayaan na ganun. Hinayaan na naging kultura, na naging culture, yung pagnanakaw at walang sumisita. Ang nasisita lang yung mga ordinaryong government employee na kung nag-uwi ng pencil, ballpen, 1 litro ng gasolina, yung mekaniko. Kaso, pero may narinig ka ba over the past several years before this flood control, may nakulong? Meron nga, nasampulan kunwari doon sa yung kay Napoles. Wala naman nangyari, di ba? Nakalimutan na ng tao, may mga nakalabas na nga eh. So this time, we have to make sure na we really mean what we mean, what we say. Kasi mawawala ang tiwala ang taong bayan sa'yo pag nagsalita ka tapos hindi mo namang gagawin. Parang sabihin, puro ka lang talkies, pero wala namang action. Dapat, sabihin sa English na you walk the talk. May naalala pala ako. Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Ikaw ba yon o AI? That was me. That was me. So paano yon? Magkakakampo na kayo? Well, because syempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun di ba? Ay ngayon, kasama mo ngayon, depende pa rin. Pero kagaya nila Risa Ontiveros, now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside. Maintindihan mo, dati banat ako ng banat, Jessica. Itong mayor na ito, itong congressman na ito, walang ginawa. Dapat siguro imbestigahan mo lang muna na bakit wala hindi nagawa? Kasi walang pondo, walang naibigay sa kanya. Kasi yung congressman na nasa oposisyon, hindi nabigyan ng pondo ng administrasyon. That's one of the reasons. I mean, there are so many. Ngayon, nakikita ko na yung bigger picture na kaya hindi nakakapag-deliver si politiko ay dahil nasa opposition siya. Or si mayor, wala siyang basbas kay governor. Kalaban siya ni governor, iipitin. Pati yung kanyang mga soft project, yung mga pang-ayuda, wala siya dahil kalaban niya si governor. So, parang naisip ko, parang mali. Yung banat ko dati. Kasi, daldal ka ng banat ka ng banat. Ito, walang nagawa itong mayor to. Kasi may sumbong yung mata. Yung mayor namin, walang ginagawa. Hindi malang napaayos yung lugar namin. Then you realize, nung maging kang congressman ako, ganito pala yun. I learned a lot of things hanggang Senado ngayon. Na kapag yung mayor o sa opposition, kawawa yun. O kapag ikaw ay member ng minority na opposition, wala ka masyadong pondo. Or ganun din dito sa Senado. So, hindi niya nagagawa yung ibang promises niya. Yung patayuan natin ng school, haharangin, hindi bibigyan ng administrasyon. So, kawawa din. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit lagi kang nasa majority. Hindi. Natataon lang. No, nag-minority nga ako, di ba? Di sana kung gusto ko mag-majority, sumama ako doon kala Alan Peter. Pero I stayed with the minority kasi sometimes pero kay kailangan Soto mo yung ka rin dati, paninindigan. di ba? Yes. Kay Soto Tapos ka naging minority. Oo, sandali lang naman naging minority. Hindi ko naman alam na sandali balik lang. majority ka ulit. Yun na nga. Yung tawag doon, swerte. Sa Congress din, majority ka, di ba? Kasi ako yung communications director. So, mas mabait ka na ngayon. So, ganun Hindi ba yun? kasi naintindihan ko na eh. Anong tingin mo dun sa mga nagsasabi na selective naman yung mga pag-iimbestiga na yan? Parang may mga iniiwas, may mga tinutumbok porke kalaban ng administrasyon. Anong tingin niyo ho doon?
Naramdaman ko yan kahapon eh. Kasi may kasamahan akong dalawa doon sa affidavit ng mga Marines, hindi na binanggit. Ako na nasa majority, nabanggit, at saka si Tito Sen. So, yun yung gusto ko malaman. Kaya gusto ko yung totoong, kahapon naman, di naman hearing yun, media forum yun, press conference. Sa Lunes, talagang totoong Blue Ribbon hearing. Kasi you have the numbers, majority na kayo. Exactly. Ako po yung binoto ng majority. May quorum po kami. At ang bago pong leader namin, si Senator Acting Senate President Sherwin Gatchalian, who is also the pro tempore. Okay. So, can you make the promise, pwede mo bang ipangako sa taong bayan, Senator Erwin Tulfo, na you will spare no one dito sa investigasyon, sa Yes. corruption, flood control, wala kang etsapuera. Tutumbukin mo lahat ng dapat tumbukin at Yes. panagutin lahat. Kung may Kasi mga- yun ang tagal na nitong issue, pangalawang taon na ito, pero ang dami pa ring angal ng bayan, di ba? Kung may mga bagong pangalan, kasi nasabi na, naipasa na po sa ombudsman, yung mga nabanggit dati. So bahala na po si ombudsman doon at his disposal decision kung anong gagawin niya. Kakasuhan niya ba? Hindi. Lahat po ng mga pangalan. Ngayon kami interested kasi may sinasabi itong mga 18 Marines na mga bago daw, bagong testigo. Then let's hear it. Baka may gusto pa ho kayong sabihin na hindi ko natanong, Senator Tulfo. Wala na, Jessica. Okay na ako yung mga questions. I believe nasagot ko naman lahat. Thank you. Maraming salamat Sure, ulit sure. sa interview na ito. Sure. At thank you na tanong ko lahat ng mga kailangan Of course, tanong. of course. At So ayan at least na pakinggan natin yung side ni Senator Tulfo. Kayo mga audience dito sa Donmar TV, kayo nang humusga. Nagsasabi ba siya ng totoo? O anong sa tingin ninyo ang kanyang opinion? Kung meron kayong mai-comment, ilatag nyo sa comment section, okay? Paki-like, paki-share sa mga nanonood, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.